Tayo ay manalangin. O Rabasan de Rebisika Dalamas, Songga Baramakanda. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, aming Diyos. Minsan pa, malaya kaming sasamba, malaya kaming makikinig ng kapahayagan na tinapos mo para sa amin. Malaya kaming makakarinig ng kapahayagan patuloy na magpapalakas at magpapanatili ng aming kaligtasan, ng aming kagalingan, ng aming proteksyon, ng aming pagpapala. Salamat po, aming Daddy God. Sa umagang ito, minsan pa, patuloy kaming magbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen. 1, 2, 3. Part 3. So sana sinusundan niyo ang ating mga preaching sa ating Facebook Live at sa ating YouTube. Amen. So ito ay part 3. Tandaan po ninyo, tingin po kayo sa akin. Once kayo ay nanampalataya kay Jesus, once you believe the gospel, you're forever forgiven. You will never ever be forgiven anymore. Minsan kayong nanampalataya kay Jesus sa kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang death, burial, and resurrection, which we call the gospel of Christ, the gospel of grace, you are forgiven for life. The same forgiveness you receive, the same healing you receive. You're not saying, na kayo ay pagagalingin. You are healed. Sabi ni Jesus doon sa paralitiko, sabi ng mga Hudyo, sino to para nagpapatawad ng kasalanan? Sabi ni Jesus, para malaman nyo na ako ay nagpapatawad ng kasalanan. Sabi niya doon sa paralitiko, tumayo ka at bitbitin mo yung kinahihigaan mo at umuwi ka na. Anong madali? Sabi ni Jesus, magpatawad ng kasalanan o magpagaling ng sakit? Sabi ni Jesus, tumayo ka na. So, by the virtue of the finished work, you are forgiven for life and you are healed for life. Same gospel you receive is same gospel you are healed. You're not trying to be healed. Amen po ba? Hallelujah. Tingin. Ito po yung account ni Matthew, ni Apostle Matthew. Sabi ni Matthew, after the resurrection, lumapit si Jesus sa kanila. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na kay Jesus na. Nasaan na si Jesus ngayon? Nakatira sa inyo. So lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na sa inyo. Bakit naghahanap pa kayo? Amen po ba? Anong problema sa mundo na hindi nyo kayang pagtagumpayan? Anong mga challenges sa mundo na hindi nyo kayang ma-overcome? Lahat ng kapangyarihan nasa inyo na. So ang gagamitin nyo na lang. Amen po ba? Huwag kayong tumingin sa mga challenges ng buhay. Medyo sa ating problema sa atin, mga challenges, binamagipay nyo yung mga challenges, hindi nyo siniswitching yung power nyo. Kaya't humayo kayo, dapat dito tayo busy. Hindi tayo busy sa pagharap sa mga challenges. Wala yan. Tawag yan, chicken yan sa atin. Sabi ni Joshua at ni Caleb, pumasok na tayo sa promised land. Sabi ng mga 10 spies, 10 tiktik, hindi natin kaya. Matatangkad yung tao doon. Yung pader, grabe ang laki-laki. Hindi natin kaya. Sabi ni Joshua at ni Caleb, halina kayo, pasukin na natin yun. Mukha lang silang mga tipaklong sa atin. Ang tingin ng mga walang, pag wala ka mong revelation, ang tingin mo sa mga challenges, higante, walls, parang hirap i-penetrate, napakahirap ng buhay. Pag ikaw ay na kay Jesus
Ang tingin mo doon, tipaklong. Ano yan? Ano yung mga higante na sa amin? Tipaklong yan. Halina kayo. Amen po ba? Pag dumadating yung mga problema sa mga nakagano, bagsak ang balikat kasi nakapokus sa problema, nakapokus sa challenges, nakapokus sa maraming bagay. Imbis nakapokus kung sino ka at anong meron ka kay Jesus. Yun dapat ang focus palagi. Every time there's dumadating mga ganyang bagay, focus on who you are in Christ and what you have in Christ. Then declare that, declare that. Huwag na hong mamutawi sa natin nyo, mataas ang dugo ko, mataas ang sugar ko, mataas ang ganto ko, ikaw na lang hindi tumataas. Hindi po ako galit. I am your teacher. I am your pastor. I am your father in the faith. I am teaching you the way to face such problem. Amen. Ito dapat kabisihan natin. Kaya't humayo kayo, sabi ni Jesus. Harapin nyo ang mga challenges at problema. Hindi, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Isipin nyo, sa lahat ng mga bansa. Lahat ng mga etniko ng tao. Tayo, pamilya pa lang, kaibigan pa lang, hindi pa bansa ang hinaharap natin. Gawin nyong mga estudyante ko. Amen ba? Pagsasabakan ko ng mga pamilya pa lang tingin na natin mga higante na. Tingin na natin mga walls. Wala yun. Chicken yun. Umayo kayo, gawin ninyong mga estudyante ko, ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo o katapusan ng panahon. O nasaan? Laging kasama natin si Jesus. Lagi nyo kasama si Jesus, nakatira sa inyo. Pag may problema, bakit doon kayo nakatingin sa problema? Hindi doon siya nakatira sa inyo. Ganito po para malaman nyo na masyado kayo problem focus. Pag nakatingin nyo yung mga challenges, yan, hindi kayo nakapokus doon sa Diyos na nakatira sa inyo. Kasi kung nakapokus kayo, kung sino yung nakatira sa inyo at kung anong meron kayo, kahit anong challenges, sasabihin mo, oy, sugar ka lang. Kasi lumayas ka! Umakit ako sa taas, kagagaling ko na at biglang naliliyo ako, gumagano ako sa ako. Aba, hoy, lumayas ka nga. This body, all myself is healthy. Hindi, naku, tignan niyo po, ganito reaction natin. Mahilo ako, mataas ang sugar ko. Naku, baka atakihin ako. Atakihin. Nandiyan po ba kayo? Hindi po ako hindi naniniwala. Yes, nandiyan, naranasan mo. Anong gagawin mo? Mamagnify mo siya o palalayasin mo siya o patitigilin mo siya. Tapos pag-upo ko, biglang gumagano. Sabi ko, oy, tumigil ka. Get out! This body is the temple of God. This body is healthy. Oh, yan ang after resurrection na buhay na si Jesus diyan. Ako'y laging kasama ninyo. Sabi ni Jesus, ang dami ko pong sasabihin sa inyo, pero pag dumating yung Holy Spirit, katulad ko, titira sa inyo. Sa isang church, kumakanta sila, welcome, Holy Spirit. Lord, bumaba ka sa aming kalangitan, banal na Espiritu. Anong sinasabi mo? Yung Holy Spirit, kung nasaan ka, nandun siya. Kasi nakatira siya sa atin. Bakit mo bababain? Saan magagaling? Ang daming. Ito naman ang account ni Mark, ni Apostle Mark. Sinabi ni Jesus sa kanila, after resurrection,
Humayo kayo sa buong mundo at problemahin nyo mga problema at mga challenges at mga sakit ng buhay ninyo. Hindi yun ba sinabi? Mamroblema kayo sa kakainin nyo. Mamroblema kayo sa trabaho nyo. Yun ba sinabi? Because after resurrection, every problem of salvation is already taken care of. Finish na yan. Huwag nyo lang i-focus yung isip nyo dyan. Kung wala kayo, command and prophesy and declare it in your life. Amen ba? O, ito po, dapat tayo busy. Sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong mundo. Pamilya pa lang. Humayo kayo sa buong mundo. Para kung pumunta ka sa buong mundo, sa iba't ibang ethnic group, kailangan mo ng aeroplano, kailangan mo ng... Sa pamilya niyo, hindi nyo na kailangan, di ba? Sa kapitbahay, hindi na, di ba? Ipangaral ang gospel. Ipangaral, basahin nyo, 1, 2, 3. O sabihin nyo, ipapangaral ko. Sabihin nyo, ipapangaral ko ang gospel of Christ. Ang gospel of grace. Sa lahat ng tao. Diyan dapat tayo busy. Yan dapat ang ating focus. Hindi ho ikaw ay engineer, yan ang calling mo. Hindi po yan ang calling mo. Ikaw ay IT, ikaw ay tawag dito. Ikaw ay doktor, ikaw ay architect, o anumang trabaho mo, hindi po yan ang calling mo. Ikaw ang asawang babae, hindi po yan ang calling mo. Hindi yung magkaroon ka ng anak, hindi po yan ang calling mo. The greatest calling of our life is to preach the gospel. Maging partner ka ni Jesus. Ipangaral ang mabuting balita para ang mundong makasalanan, ang mundong walang pag-asa, maligtas. Katulad mo at katulad ko. Yan po ang pinaka-greatest calling ng isang tao. Hindi yung yumaman ka. Tignan mo, nag-aaway na. Dating magkaibigan si Trump at saka sa Elon Musk. Ngayon mag-aaway na. Hindi mo yan. Hindi yan ang calling mo. Yan po ang profession mo. Yan ang hanap buhay mo, pero hindi yan ang pagkakatawag sa'yo. Kaya kinausap niya ang isang tax collector, si Matthew, kinausap niya ang isang businessman, si Peter. Mga mangingisdang businessman, sila Mark, John. Sinabi ni Jesus, mula ngayon, magpakayaman kayo. Hindi. Mula ngayon, sinabi niya, mula ngayon, ipangaral niyo ang gospel. Continue with your profession, pero your greatest calling is preaching the gospel of Christ, the gospel of grace. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo ba? Kung ang buhay niyo, nag-asawa lang kayo, nagkaanak kayo, yumaman kayo, sarap buhay niyo, at hindi kayo nagamit ng Diyos para i-preach ang gospel, wala akong kwenta yung buhay. Life is nonsense. Life is useless without you being used by God to be partner ni Jesus. Bakit bumaba si Jesus? Pinako sa krus. Namatay. Pagkatapos ng 3 araw. Ano yun? Para pakita pogi siya at magaling siya? Hindi po. Para iligtas ka at iligtas ako. At yan ang gusto ng Diyos. Iligtas ang lahat ng tao. Ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan sa dibutang ito, binigay niya ang kanyang kahit sa isang anak ng sino magsumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that's your mission. That's your greatest calling. My calling, your calling is the same. Kung wala ho tayo, hindi ho tayo partner ni Jesus para iligtas sa maraming tao, wala hong kwenta yung buhay sa mundo. Useless.
Akala nyo, yumaman, magkaroon ng sariling bahay, lupa, sasakyan. Hindi ho yun. Amen. Ang sino mang sumampalataya kay Jesus, balibugtismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya, mapaparusahan. Hindi yung Diyos ang nagparusa. Ayaw mo maniwala sa kaligtasan mo. O, anong dadating sa'yo? So sabi ni Jesus, ipangaral ninyo ha. Ipangaral ninyo. Sabihin nyo, ulit, 1, 2, 3. Ipapangaral ko ang Gospel of Christ. Ang Gospel of Grace. Sa lahat ng tao. That's the highest calling of life. Naku, maniwala ko kayo sa akin. Kaya hanggang may hininga kayo, sikapin ninyo, gamitin mo ako, Lord, ipangaral yung salita ng Diyos. Gamitin mo ako, Lord, na maging partner sa gospel. Naintindihan niyo po ba? Sunduin niyo kaya. Tingin. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo. Tingnan niyo po, ang concern ni Jesus, buong mundo. Ipangaral niyo ang magandang balita. Ano ang magandang balita? Na si Jesus, Diyos, nagkatawang tao. Kinuha ang lahat ng kasalanan ng tao. Kasi walang taong kayang magbayad ng mga kasalanan natin. Kaya ang ginawa ng Diyos, kasi lahat po tayo makasalanan, ginawa ng Diyos, nagkatawang tao siya, wala siyang kasalanan, ginawa siyang kasalanan para mabayaran ang lahat ng ating kasalanan. Para mapatawad tayo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Jesus, nung siya'y nabuhay ng muli, sabi niya sa mga apostol niya, sa mga disipulo niya, ipangaral itong magandang balita sa lahat ng tao. Kaya po ang tawag sa Tagalog, magandang balita. Sa English, good news. Gospel of Christ, Gospel of Grace. Kasi dito ho, super ganda ang palitang ito. Kahit makasalanan ka, pag sumampalataya ka, mapapatawad ka. Kahit na madumi yung buhay mo, kahit wala ka ng pag-asang tao, o mayaman ka, o marami kang pera, kailangan mo maligtas. Amen. Ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Ngunit ang ayaw maniwala, hindi maliligtas. Mapaparusahan. Amen. Alam niyo naman ang finality ng mga taong hindi sasampalataya sa magandang balita, itatapon doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen ba? Verse 17. Basahin niyo po yung naka-highlight. 1, 2, 3. Period. Sino yung sumasampalataya kay Jesus? Taas ang kamay. Ito, sabi niya, meron na kayong kapangyarihan. Pag sumampalataya kayo sa Panginoong Yesus, meron na kayong kapangyarihan. Diyan, bibigyan pa lang. Ngayon, sumampalataya na tayo. Sabi, ang sumasampalataya. Sumasampalataya na ba tayo? Hindi ko kayo marinig. So, meron na kayong kapangyarihan. Anong kapangyarihan nyo? Gumawa ng himala. Tingin. Sa pangalan ko'y magpapalayas kayo ng mga demonyo. Sino ho? Yung sumasampalataya kay Jesus Christ. Ano yung pinanampalataya nyo kay Jesus Christ? His birth, sacrifice, death, burial, and resurrection. We call that Gospel of Christ, Gospel of Grace. Sa Tagalog, we call that mabuting balita. Kasi walang bad news dyan. Maganda ka, hindi ka maganda. Makasalanan ka, hindi ka makasalanan, kailangan mong maligtas. Good news yan. Magpapalaya sila ng mga demonyo. Anong klaseng demonyo? Number 1, demonyo ng sakit. Hindi kayo ang kakainin ng sakit. Kayo ay magpapalayas ng sakit. Nandyan po ba kayo? Oy, sakit! Nararamdaman kita pero lumayas ka sa may tao na may sakit. Tignan niyo po. Tapusin natin, magpapalayas sila ng mga demonyo. Sino? Yung mga pastor o yung mga nananampalataya? Pastor ba kayo? Ano kayo?
Oo, nananampalataya. Bakit si pastor ang tinatawag niyo? Kayo! Kayo! Palayasin yung mga demonyo. Pag may demonyo, may malas sa bahay nyo, sa negosyo nyo, ano sabi, malas-malas naman. Ano sabi malas? Ang hina ng benta. Oy! Espiritu ng mahinang benta, lumayas ka. Dapat itong tindahan na to, lagi malakas ang benta. Dinideklar ako, palayasin mo. Hindi yung rakrak ka ng rakrak dyan. Imbis na lumayas sa mga demonyo ng kamalasan sa tindahan mo, sa negosyo mo, sa bahay mo, hala, nag-stay sila. Ako, itong araw na ito, napakamalas. Ayan na mga demonyo. Ay, ako, walang kabenta-benta. Ayan na, tama yan. Imbis na palayasin mo. Amen ba? Ano ba ito? Masakit ang ulo ko. Masakit pa yung likod ko. Naku naman. Ano ba? May atray. Hala, sige, sabihin mo pa. Ang tagal-tagal, mamatay ka na. Imbis na palayasin mo. Amen ba? O, tingin. Magsasalita sila ng iba't ibang wika. Magpipray sila in the spirit. Magpipray in tongues sila. O rabasaka madarabasa kandaraba. Hindi sila mapapahamak. Kahit dumampot sila ng ahas. Hindi po literal na ahas. Alam mo naman makamandag na, dadamputin mo pa. Oh, dahil mananampalataya ako, nakita niyo itong cobra, dadamputin ko to. Patay ka. Ang ibig sabihin niyan, makarinig man kayo ng mga maling aral, hindi po maluloko. Kasi alam niyo, kaligtasan niyo ay yung mabuting balita. That Christ died for our sins and He was raised to life for our justification. Pag yun alam mo, hindi ka na maluloko ng mga turo dyan. Amen. Hindi sila mapapama kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. O isipin nyo, pag kayo ay nilason, hindi kayo mamamatay. Yan yung kapangyarihan nyo. Amen ma. Pumunta kayo sa piyestahan, may galit sa inyo, nilagyan ng lason yung iinumin nyo. Nagulat sila, hindi namamatay yun. Tingin mga kapatid. You don't know who you are and what you have when you believe in Christ. Hindi mo patagalang Christian to. Paramihan ng pagkakaintindi kung sino at ano meron ka kay Jesus. Kahit na 25 years ka ng Christian, pero hindi mo alam ang mga pagpapala mo at karapatan mo na meron ka dahil kay Jesus, ikaw ay isa pa ring baby Christian. Amen. Huwag kayong maging mga baby Christian. O, tingin. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng... Sino daw ito? Mga pastor o mga sumasampalataya? Sumasampalataya. Naintindihan nyo? Gagawin ninyo. Pag merong may sakit na kaibigan ninyo, kilala ninyo, kamag-anak ninyo, puntahan ninyo, hawakan ninyo sa kamay. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko yung cancer sa katawan mo ngayon. Alis ka. Pag dalaw mo ulit, ganun ulit. Araw-araw kang dumadalaw, araw-araw mo siya. Pinagpipray. Huwag kang aalis na hindi mo siya pinagpipray. Akala nyo nakakatulong kayo. Siyempre, hindi niya alam yun. Pero as a Christian, you're useless if you're not praying for the sick. Naintindihan niya ba? Tingin. Ito naman yung account ni Apostle Luke, ni St. Luke. After Jesus resurrected, sinabi ni Jesus sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sabi ni Jesus sa kanya, sa pangalan ni Jesus, ang pagsisisi
at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Sabi ni Jesus sa kanila, kayo ang mga saksi sa mga bagay nito. Nabuhay na si Jesus sa mga patay nung sinasabi niya sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Amen. Hindi religion, hindi good deeds, hindi good works. Forgiveness of sin when you believe the forgiveness of sin. Who's the forgiveness of sin? Jesus. When you believe Jesus, your sins are forgiven. Your sin yesterday, your sins today, your sins in the future. Because forgiveness of sin is Jesus who is the forgiveness of sin. Jesus is the forgiveness of sin. Hindi po good works. Hindi religion. Amen po ba? Kaya sabi ni Jesus sa pangalan ko, pangaral niyo to. Amen? Ito naman ang account ni Apostle John. Sabi ni Jesus, resurrected Jesus na to, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama. Bakit po sinugo ng Ama si Jesus? Para magkatawang tao, para kunin ang lahat ng ating kasalanan, di ba? Para pagbayaran. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, si Jesus na ang namatay. Paanong sinugo ako ng Ama? Sinusugo ko rin kayo. Sabi ni Jesus, sinusugo ko rin kayo. Amen. Katulad ng sinabi ko, ang greatest calling ng buhay, hindi para maging doktor ka, hindi para maging architect ka, hindi para maging engineer ka, hindi para maging multimillionaire ka. The greatest calling of life is to be partner with Jesus in sharing and preaching the gospel of salvation for the human race. Yan po ang pinakamataas na pagkakatawag sa Diyos. Kung ang buhay mo, nabuhay ka lang para kumain, magpayaman, mag-asawa, mag-aral, maging successful sa buhay, magkaanak, magkapamilya, you're living a useless life. You're living a useless life. Don't live your life as a useless person. Kala natin payamanan, pagalingan. Hindi po. Dapat partner kayo ni Jesus na iligtas ang lahat ng tao. Sabi dito, pagkatapos sila hininghan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. The context is, pag pinangaral nyo yung mabuting balita patungkol kay Kristo, patatawarin ang kasalanan ng sino man. Pero pag ayaw nyo, hindi nyo pinangaral, hindi patatawarin ang kasalanan ng sino man. Naintindihan niyo po ba? Amen. So balikan natin. Sabi ni Jesus sa Acts 3:20, sabi ng Bible, Acts 3:25-26. Nagsalita si Peter, you are sons of the prophets and of the covenant with God, made with our father, saying to Abraham, and in your seed. Basahin niyo po yung kulay orange. 1, 2, 3. Shall be blessed. Lahat ng pamilya, sabi dyan, Abraham, sa iyong binhi, sa Tagalog, Abraham, sa iyong binhi, pagpapalain ko ang lahat ng pamilya sa daigdig. Yung binhi dyan, walang iba kundi si Jesus. Abraham, sa iyong binhi na si Jesus, pagpapalain ko ang lahat ng pamilya. Lahat ng angkan. Ano po ang pagpapala? Gusto niyo malaman? Verse 26. To you first God, having raised up His servant Jesus, sent Him to bless you in turning away one of you from your iniquities upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masamang pamumuhay, sa inyong mga kasalanan.
ang pagpapala ni Jesus, mapatawad ang lahat ng ating kasalanan. Lahat ng kasalanan ng lahat ng ating pamilya. Sabihin niyo, pamilya. Hindi lang po si mami, hindi lang po si daddy, kundi si tito, si tita, si lolo, si lola, si apo, buong pamilya. Kay Jesus, buong pamilya ay papatawarin at pagpapalain. Buong pamilya. Amen po ba? Oh, binasa natin yung Acts 10, Acts 16, last Sunday, pamilya ni Cornelius. At yung mga kaibigan ni Cornelius, pamilya ng jailer, naligtas lahat. Nag-preach si Pablo, nag-preach si Peter, naligtas lahat. Kasi sumampalataya lahat yung pamilya. Amen? Tingin po kayo, pag titingin sa buhay nyo, importante, look at your family, are your family saved? Tingnan niyo po si Pablo. Acts 28 verse 1 to 9, nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon, ay tinawag na Malta. Nung nagbabiyahe si Pablo. Alam niyo po, bumabiyahe si Pablo, sumasakay siya sa barko para lang i-preach yung gospel. Kung saan siya mapapadpad, pinipreach siya yung gospel. Tapos nagbi-business siya. Nagbi-business siya, nagbi-preaching siya, nagbi-business siya, nagbi-preaching siya. So, nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakabuti ang pinakita sa amin ng mga tao roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. So, in-entertain sila. Si Pablo naman ay namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula rooy lumabas ang isang ahas dahil sa init. Tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, pinapagpag ni Pablo eh. Ang belief ng mga tao, pag tinuklaw ka ng ahas, ibig sabihin ikaw ay isang masamang tao. Immediately mamamatay ka. So, yun ang belief nila. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang taong iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipapahintulot ng katarungan na siya ay mabuhay pa. Tingnan nyo. Subalit, pinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya hinintay nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang masamang nangyari sa kanya, nagbago sila ng palagay. Sabi ng mga tao kay St. Paul, siya ay isang... Grabe. Because Paul know what he has. Hindi niya naman dinampot. Tinuklaw siya accidentally. So, hindi siya namatay. Because the power who lives in him is greater than the serpent. Greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. Siya'y Diyos, sabi nila. Oh, ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio. At malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio, yung tatay ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at dysenteria. Kaya ito'y dinalaw ni Pablo. Hindi sinabi, tatay mo may dysenteria. Ito konting tulong ko, bahala ka na. Dinalaw ni Pablo. Sabay-sabay, basahin natin. Ito rin dapat gagawin natin, ha? 1, 2, 3. Boom! Gumaling. Wow. Ang tawag dyan, it's a miracle. Miracle. Ano ang sakit? Lagnat at
dysentery. Amen? Wow! Kasi sabi ni Jesus, pangaral yung mabuting balita. So, pinread si Pablo yung gospel, tapos pinag-pray niya yung tatay ni Publio. Gumaling yung tatay ni Publio. Nung gumaling, dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ng mga taong may karamdaman. At, basa! Wow! Wow! Doktor ba si Pablo? Hindi. Si Pablo ay preacher ng Gospel of Christ, ng Gospel of Grace. Sinunod niya lang yung instruction sa kanya ni Jesus. So isang pulo, isang grupo ng mga tao, isipin niyo naligtas lahat. Amen. O, tingnan niyo po, si Timothy. O, tingin. Sabi ni Pablo kay pastor, kay Bishop Timothy, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya, Timothy, na naunang tiniglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Tingin sa English. When I call to remembrance the genuine faith. What is that genuine faith? That's faith on the gospel. When you believe, the Holy Spirit lives inside you. That is in you, Timothy. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na nauna mong tinataglay. I call to remembrance the genuine faith. Faith is Christ. Jesus is the author and perfecter of faith. That is in you, which dwelt first. Sa iyong lola, isipin niyo po sa lahi nila. Yung lola ni Timothy, born again. Yung nanay ni Timothy, born again. Si Timothy, naapo na ng lola niyang si Lois, born again at pastor at bishop ng isang simbahan. Amen? Look, tinan niyo po ang henerasyon ng mga ligtas na pamilya. Hindi mo ba masarap? Tingin po kayo sa akin. Tingin po yung mabuti sa akin. Lolo na ako. Yung anak ko. Yung apo ko. At yung anak ng apo ko. Lahat sumampalataya kay Jesus. Hindi perfect yan. Pero they are saved. Everybody is saved. Even though they are perfect, may masasamang ugali dyan, may matitigas ang ulo dyan, may mga karakter dyan, may mga attitude dyan, pero all of them are saved. That's important. That is important. Nakita nyo? Buong pulo, angkan, pamilya, ligtas. Si Lola, si Nanay, si Timothy. Amen ba? Sabi dito, sa Matthew 16 verse 13 to 18, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, "Who do men say that I am, the Son of Man?" Sabi niya sa kanyang mga alagad, umikot na kayo dyan. Anong sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sino raw ako? Sino raw ako? Who do you say the Son of Man am? Anong masasabi nila? Sabi ni Peter. Sinabi nila, sabi ng mga disciple, Lord, sabi nila, ikaw daw si Juan na taga-bautismo. Ang sabi nila, si Elias ka daw. Ang iba naman, nagsabi, ikaw daw si Jeremiah o isa sa mga propeta. Sipin nyo, hindi nakilala si Jesus. Yung mga tao doon kasi, yung mga tao doon, may sariling relihiyon, may sariling mga paniniwala. Nung bumaba na yung Diyos, nagkatawang tao, hindi pa rin nila kilala. Pati yung mga apostol, hindi rin nila kilala. Verse 15, sinabi niya sa kanila, tinanong niya kanyang mga alagad, ngunit ayon sa inyo, sino ako? Tanungin ko kayo, ayon sa inyo, sino si Jesus? Ano pa? Ano pa? Sino si Jesus sa inyo? Jesus is my Savior. Jesus is my healer. Jesus is my righteousness. Jesus is my holiness. Jesus is my forgiveness. Jesus is my redemption. Everything you need in life is Jesus.
Pag hindi pa yan ang testimony nyo, pag hindi pa yan ang alam nyo, balik lang ng balik, malalaman nyo. Amen? Sinabi ni Jesus sa kanila, ayon sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, ikaw po ang tagapagligtas, ikaw po ang Misayas, ang anak ng Diyos na buhay. Pag sinabi hong anak ng Diyos na buhay, ikaw po yung Misayas, ikaw po yung Diyos. You are the Son of the living God. You are the Christ. You are the Savior. You are the Messiah. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Kinakanta ni Gary B. No, if you believe in Christ, He is already your Messiah. He's your Savior. Sabi ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya, Pedro, Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you. Sabi ni Jesus, Peter, hindi mo yan natanggap dahil magaling ka, flesh and blood, sa sarili mo. Natanggap mo yan because it was revealed to you by my Father who is in heaven. Tingin. Hindi niyo makikilala si Jesus sa experiences ng buhay. Hindi niyo ma-appreciate si Jesus sa journey ng buhay ninyo. Makikilala niyo si Jesus by the revelation of Jesus on the Scripture. Hindi mo makikilala ang Diyos sa bundok, sa kabukiran. Ang ganda ng ganda. Ang ganda ng mga nilalang mo, Panginoon. Tunay ngang may Diyos. Paano mo malalaman yun? No, you cannot know. You can never know God. Tingnan niyo po, kailangan i-reveal sa inyo mismo ni Jesus. I-reveal sa inyo ng Holy Spirit. I-reveal sa inyo ng Father. The Father, Son, and the Holy Spirit is one God. Kaya sabi niya kay Peter, Peter, hindi galing sa iyo yan, ha? Sabi, Peter, sino ako? Kayo po, yung Kristo, ang tagapagligtas na anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, pinagpala ka, Peter, pero hindi yan galing sa iyo, ha? Amen? Ang pananampalataya dumating sa iyo sa pakikinig at pakikinig ng salita patungkol kay Jesus. Faith cometh. When you hear about Christ's death, burial, and resurrection. Hindi mo religion yan. Anong religion mo? Dating ka. Anong religion mo? Muslim. Anong religion mo? Sabatista. Anong religion mo? Born again. Anong religion mo? Catholic. Hindi po religion. It's a revelation of knowing that God who became man took care of your sin. Look, sabi ni John the Baptist, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen. Tapos sabi ni Jesus, and I also say to you that you are Peter. Ang ibig sabihin ng Peter sa Greek, sabihin niyo Petros, maliit na bato. And on this rock, yung confession na ikaw yung Misayas, ang anak ng Diyos. Dito sa batong ito, galing po sa Greek word na Petra, napakalaking boulder ng bato. Si Jesus ay napakalaking boulder ng bato. Dito ko, sabi niya dito, sa ibabaw ng batong ito, dito sa na confession mo na si Jesus yung Misayas, na Diyos o anak ng Diyos, dito ko itatayo ang iglesia. Tingin po kayo, ang ibig sabihin ng church, tingin, ecclesia, ibig sabihin, mga taong tinawag sa kanilang mga relihiyon at pinagsama-sama. Tingin, lahat tayo tinawag. So tayo, tinawag tayo, nanampalataya na tayo kay Jesus. Ang tawag sa atin ay pinagsama-sama tayo. Church! Lahat tayo, ang pundasyon natin, si Jesus, yung Misayas, tagapagligtas, anak ng Diyos. Kaya tawag sa atin,
church, iglesia. Dito sa batong ito. Sabi ni Peter, therefore it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious. Tingin, at cheap, pinaka-cheap, hindi cheap, pinaka-bossing cornerstone, elect, precious. Tapos sabi niya, he who believes on this chief cornerstone, on this elect, on this precious stone, is he. Who's that? Christ, the Messiah. He who believes on him will by no means be put to shame. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan niyo, ilagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumampalataya sa kanya. So yung bato naging him. Hindi mapapahiya yan. Ibig sabihin, pag sumampalataya ka kay Jesus, dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, my goodness, may buhay ka na walang hanggan. My goodness, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. My goodness, sigurado, ligtas ka. Hindi ka mapapahiya dyan. Kasi hindi yan nakabase sa iyo. Hindi yan nakabase sa mga kakulangan mo. Itatama ka, pero pag hindi ka natama, it doesn't matter. Kung ayaw mo magpatama, ang importante, you believe the gospel, you say, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first to the Jews, and then for the Gentiles. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Romans 1:16 to 17. Amen ba? Hallelujah. Kaya sabi ng verse 7, therefore, to you who believe, this chief cornerstone, this precious stone, this chosen stone, he is precious. But to those who are disobedient, yung hindi naniniwala, the stone, referring to Jesus, which the builder rejected, has become the chief cornerstone. Verse 8, as a stone of stumbling and a rock of offense. At ito ang batong katitisuran ng mga tao. Batong ikakadapa. Tingin po kayo sa akin for explanation. Si Jesus lang ang kaligtasan. Siya lang yung kapatawaran. Siya lang yung kabanalan. Siya lang yung buhay na walang hanggan. Maraming tao, akala na religion ang kaligtasan. Katitisuran mo to. Katitisuran mo to. Kasi ang alam mo, ang kaligtasan mo, religion mo, tisod ka dyan. Kasi dyan si Jesus lang. Batong ikakadapa mo. Maraming religious people, dapang-dapa. Pag sinabi mong si Jesus lang ang kaligtasan mo. Kasi nabuhay tayo, iba't iba ang religion natin. At ang paniniwala natin, pare-pareho lang yan. Iba't iba lang ang daan. Sa dulo, langit lahat yan. Wrong! Jesus said, I am the way. Jesus said, I am the truth. Jesus said, I am the life. No one can come to the Father except through me. Hindi niya sinabing, ako ay isa sa mga daan. Pare-pareho lang yan. Ang dulo niya, langit din. Hindi ho. Pag hindi si Jesus yung daan mo, ang dulo niyan, impyerno. Naintindihan niyo po ba? Verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ang tawag sa atin, bayan na tayo, pamilya na tayo ng Diyos. The moment you believe the gospel, you are now a nation, a family of God. Ang tawag sa atin ay church. Sabihin nyo, ako ay iglesia. Kaya ako pag sinasabi, iglesia ni Cristo, akala nila religion. Wrong. Because the word iglesia comes from the word ecclesia, the Greek, the called out ones, those who believe in Christ, they are put together. Ang tawag dyan, iglesia ni Cristo. Ang ibig sabihin, mga taong nananampalataya sa death, burial, resurrection of Christ.
ng mga taong nananampalataya na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at namatay at nilibing dahil sa ating mga kasalanan. Pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na magbuli. Yan ang mga totoong iglesia ni Kristo. It's not a religion. It's a belief system when you believe Christ and what He did on the cross for you. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Hallelujah. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 14, so pag tayo ay nanampalataya na, igagather na tayo lahat, ang tawag sa ating church. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom, basa, yung kulay pula, 1, 2, 3. Oh, in heaven and earth is name. So lahat tayo, pamilya na tayo ng Diyos. Ang tawag sa atin, church. Meron ng malaking pamilya yung Diyos. Mga taong sumampalataya sa death, burial, and resurrection ni Jesus. You are the family of God. Amen. So yung mga namatay na, nasa langit na sila, yung mga buhay pa, lahat tayo, tawag sa atin, whole family. Family. Sabi ng 1 Corinthians 12:27, now you are, basa, body of Christ. O tingin, ibig sabihin, isa lang nun. Church, body of Christ, family of Christ. Kaya dito, pamilya ho tayo. Si Jesus, kapatid natin. O tingin, di ba mas masarap kung lagi tayo nakikita? Once a week na nga lang tayo nakikita, wala pa kayo. Wala si Tinping. Di ba masaya? Di ba pag pamilya, uy, kita kayo, family para lagi reunion. So every Sunday is a Sunday family reunion. Right? Pag hiwalay ka sa body, ano tawag sa'yo? Oh, naiintindihan niyo po ba? Oh, kita niyo po, pag kayo ay part ng body, ito ang blessing. Gusto niyo? Isipin niyo po, pag bahagi kayo ng pamilya, o, tingin kayo sa akin. Pag meron kayong may sakit, sasabihin, Brad, may sakit si, baka gusto mo ipag-pray. O, saan po? Pupunta ako pag-pray. O, pastor, pwede, saan? Kasi may family kayo eh. May nag-aalaga sa inyo sa prayer. May nag-aalaga sa inyo na i-follow up kayo. Kasi pamilya tayo eh. Meron bang pamilya na bayaan mo sila? Bayaan mo sila ma-impyerno. Bayaan mo sila magkandamatay dyan. Hindi, pamilya tayo eh. Amen ba? Pag si Richie, hindi ko nakikita ng isang buwan, hinahanap ko si Richie. Kasi bilang pamilya dito, ako yung father eh. Spiritual father. I'm looking for them. Sa inyong lahat. I'm no respecter of person. Lahat kayo individually and family, nahanap ko kayo. And I'm praying for you. As much as possible, every day, I'm praying for you. Amen. O, tinan niyo po, those who are planted in the house of the Lord, yung mga nakatanim sa tahanan ni Yahweh. Anong ibig sabihin nakatanim? Tingin, laging together. Sama-sama together. Ito yung mga Christian na sama-sama together. Ito yung mga nakatanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos. Ito ang blessing. Basa, 1, 2, 3. Hindi yan bungang araw. Bunga nila idarami. The fruit of the Holy Spirit. Number 1 fruit, love. Patience. Goodness. Dati mainising ka, yamot. Ngayon, dahil lagi kang nasa church, nakikita mo lagi si Jesus. Jesus pinipreach sa'yo. The fruit of the Spirit is now love, peace, gentleness, long-suffering, patience. Paglabas mo, wow! Dati, ang sungit mo ngayon, palahay ka na, hi, hello. Because the fruit, namunga ka na.
Bunga mo'y dadami. Sino gusto maraming bunga ng banal na Espiritu? Oh, ang criteria, nakatanim ka sa church. Pag sinabing nakatanim ka, dito ka talaga, nakatanim ka. Hindi yung natanim ka, tapos binulot mo na yung sarili mo, tinanim mo na, binulot mo na naman. Wala ho, hindi yung dadami ang bunga. Ang tawag doon, mga bansot na tanim. Mga tumagal, mabulok. Kasi lagi nabubulot. Mamamatay yung puno na yun. You want that blessing? Tingin po kayo sa akin. Sabihin nyo. Mamaya na. Number 2 blessing. Ito. Tuloy ang pagbunga. Kahit na ang punong ito ay 70, 80 years old na. Ano sunod na bunga? Basa. Lunti at matatag. Wow! Even in old age, you will be strong. So pag hindi ka planted, huwag mong expect yung blessing na yan sa buhay mo. Tingin po kayo sa akin. I am prophesying to you, please decide to be always planted in the church. You will reap this blessing. Luntian at matatag. Basa, pangatlong blessing. 1, 2, 3. Anong ibig sabihin? Laging healthy. Lagi kang healthy. That's your health. Amen. Wow. So, ibig sabihin, lagi kang malusog. May simptomas ng sakit, pero hindi nagtutuloy yung sakit. Hindi ka mamamatay sa sakit. Amen ba? O tingin, tapos na po ako. Bigyan niyo po ako isang oras. O, ito'y patotoo na si Yahweh ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang at matatag na batong walang karumihan. To declare that the Lord is upright. Tingin, He is my rock. Sa Greek, ay sa Hebrew, Zur, Boulder. Sa Greek, Petras. Siya yung Diyos. Siya yung Mesayas ko. Pag si Jesus yung Mesayas ko, ako yung nakatanim sa church. Lulusog ako, lalakas ako. At matatag na batong walang karumihan. So when you believe the gospel and you are planted on the church, wow! Sasagana ang luntian mo. At doon sa church, there is so much giving. O ito, tayo po ang blessing. Last na po ito. Baka hindi kayo naturuan, lumalaki kayo, nagkatrabaho na kayo. Wala. Ang ginagawa nyo, yung kayamanan nyo para sa inyo, para sa mga utang nyo, para sa bayarin ninyo, para sa kapritsyo nyo. Hindi mo masama yun. Pero as a church, you must be part of the gospel. You must be partner. Sabihin nyo, partner. Sabihin nyo muna, itatanim ko na yung sarili ko. Sabihin nyo, itatanim ko na yung sarili ko. Sa church. Para lagi akong malusog. Lagi akong malakas. At hindi na tumatanda. Sapagkat pag ako ay nakatinim kay Jesus, kalabaw lang ang tumatanda. Sabi niya, moreover, brethren, sabi ni Paul, sa mga taga-Corinthians na mayayaman. Kasi itong mga Corinthians na to, mayayaman sila. Kaya lang, hindi sila mahina sila sa giving. Kaya ini-exhort ni Paul. Ang ibig sabihin ng mayaman, magaganda trabaho nila, may mga business sila, pero sa giving, seldom magbigay sila para sa church, para sa gospel. O, sabi ni Paul, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia. Sabi niyo, church. Sino yung church? Tayo. And moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sabi niyo po, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Sa Tagalog, dumanas sila ng matinding kahirapan
At ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, basa! Aru! Sa ilalim mo na ho tayo ng grasya ng Panginoon. Nasa grace na tayo. Wala na tayo sa law. Under the law, 10%, di ba? Tingin. Malakay chapter 3 verse 10. Tama bang pagnakawan yung Diyos? Sa anong paraan namin kayo pinagnanakawan? Sa inyong mga ikapo. What is 10% at 100,000? 10,000. Alam niyo po kami ni Sister Maricel, nung nandun pa kami sa mix, kami ho, 15-20% pag nag-tithes kami. Above 10%, kahit na pastor ako, sinasabi ko kay Sister Maricel palagi. Ayoko ng 10% lang. Kasi sabi ni Lord, subukin niyo ako dito. Under the law yun, sumpa, hindi pa ginagawa. Eh dito, under grace na, wala na tayo sa kautusan. Masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay doon sa church ng Macedonia. Pag may grace of giving, kahit na naghihikaw sila, kahit may pagsubok sa pananalapi sa kanila, during that time, masayang-masaya pa rin silang bukas ang palad sa pagbibigay. Tignan niyo po. Paano sila masaya? Sila'y basa. Kusang loob. Kaya po sa grace giving, huwag niyo na huwag kusang loob ang giving natin sa inyo. Sa gospel of Christ. Under the law, pinipilit yung tao. Mag-ipago po kayo, mag-ikapo kayo, kundi susumpain kayo. Under grace, tingin, mga kapatid. Because Jesus is living inside you. Pinagdidesisyon kayo ni Jesus. Kusang loob na nagbibigay. Tingin. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, basa. Kundi higit pa. So, napaka-generous itong Macedonian church na to. Sa English, free-willing. Beyond their ability. Kusang loob. Amen. O, tingin, verse 4. So, pinaliwanag, kusang loob, pinaliwanag ni Paul. Sa chapter 9, sa giving sa church, as a church, sabi ni Paul, ito ang ibig kong sabihin. Basahin niyo may kulay. 1, 2, 3. Ang period. Stop. Ibig sabihin, ang nagbibigay ng kaunti, aani ng at ang So, anong gusto niyo? Konti o marami? Di nga. Hindi nga. Bilang Christian na kayo, nung nagka-work kayo, kailan kayo nagbigay na talagang kusang loob marami? So, pag-isipan nyo, hindi ko kayo tatanungin. O, tinan nyo po. Tinan nyo, verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Kusang loob. Hindi pinipilit. O, dito mag-ikapo kayo. Kung hindi susumpain kayo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Dito, Rigdin, you decide. Lord, I want to be a blessing to church. You decide. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Hindi ka napipilitan, kusang loob. Maluwag sa loob, hindi napipilitan. Bakit? Bakit? Sapagkat, basa. Ulit. 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 Ang God loves cheerful giving. Naintindihan nyo? Tuloy natin.
Tapos, so pag nagbigay ka ganun, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa ng pagbibigay. Isipin niyo yan, dami ang blessing ng Diyos sa inyo. Tapos every time merong giving, Pastor, sali ako dyan. Bibili ba tayo ng church? Sali ako dyan. At tayo, hoy, magbibigay para bumili ng church. Bye. Naintindihan niyo? Tingnan po ito. Basa. 1, 2, 3. You want to be loved by God? Lord, alam ko, mahal mo ako. Yes, mahal ka ng Diyos. Nagmatay siya para sa iyo. Pinatawad ka sa lahat ng kasalanan mo. You want to feel the love of God more? Give generously. Iniibig ng Diyos. Sa aking salita, ang Diyos ay in love sa mga generous giver. Napaka-in love ni Jesus. Ay, papakitaan ko kayo. Super in love talaga si Jesus sa mga generous giver. You want to see? Hindi na. Closing prayer na tayo. Ito. Tandaan nyo to, Tatlong bagay lang na sinabi ng Diyos na ibigin natin. Mga minamahal, yamang iniibig tayo ng Diyos, dapat din naman tayo mag-ibigan sa isa't isa. Walang sino mang nakakakita sa Diyos kahit kailan. Kapag tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nanatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. So number 1, tingin po kayo sa akin. If we love one another, God is in our midst. And His love is perfected in our midst if we love one another. We love each other because God loves us, we love each other. I pray for you, I care for you, I visit you. Amen? Sometimes I give you, binibigyan kita, binibigyan ng love gift. That's a sign of love. So number 1 yan, Number 1. Pangalawa, narinig ninyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, basa. So number 1, love one another and love your enemies. Right? Sabihin nyo, I love you, brother. I love you, sister. Sabihin nyo, I love you, brother. I love you, sister. Tapos sabihin nyo, my enemies, wherever you are, I love you. I pray for you. I pray for you. Number 3. Ito po, sabi ko sa inyo, love ni Jesus ang cheerful giver. Ito na po. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. So may nag-invite kay Jesus isang Pharisees para pakainin si Jesus. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Take note, may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya itong babaeng makasalanan na to, actually, pag pinag-aralan yung background, ang trabaho ng babaeng ito ay hostess. Nabalitaan niya. Kaya ang ginawa na itong woman na to, nagbasa. 1, 2, 3. Perfume in the alabaster jar of perfume. Tingin po kayo, yung alabaster jar of perfume, ang bumibili lang yan, mga prinsesa. Yan ho yung nilalagay nila pag naliligo sila. Ang presyo ho niyan, tingin, 1 taong sweldo ng regular na nagtatrabaho. Isipin niyo itong babaeng ito, inipon-ipon niya yung pera niya. Nung narinig niya, nandun si Jesus, bumili siya ng 1 taon. Sabi niyo, 1 taong sweldo. Alabaster jar of perfume. Very expensive perfume.
Hindi yan nabibili ng mga ordinaryong manggagawa. Isang taong sweldo. O, tingin, lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. So, anong ginawa ng babae? Umiyak na binasa niya ang kanyang mga luha, ang mga paa ni Jesus. Look, his cry, that's prayer. Binasa niya yung paanan ni Jesus. Sa likod. Kasi nga, nahihiya siya eh. She is a prostitute. Pagkatapos, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Nung basang-bas, isipin yung daming iyak nun. Isipin niyo yung prayer ng babae. Salamat. Ang dami. Para humabasa yung paa mo, sige nga, umiyak ka para mabasa at mapunasan mo. Eh, yung panahon na yan, naglalakad lang si Jesus, may tsinelas, wala pa hong daan-daan dyan. Puro alikabok pa. Walang semento, walang asfalto. So, madumi yung paa ni Jesus. Kaya, customary nila, bago ka pumasok sa bahay nila, bibigyan ka ng tubig para maglinis ng paa. Look! Pinunasan niya ng kanyang sariling bihok. Tingnan niyo, sa mga babae, ang pinaka-importante sa inyo, buhok. Galawin mo na lahat. Walang buhok. This is the crowning glory of the woman. Parang sinasabi ng babae, kahit ano pa man, Lord, ibibigay ko para sa iyo. Para lang mapurihan ka para sa gospel. It doesn't matter. Sipin niyo po itong babae ito. 1 year's wages. His glory, His prayer, His worship, His crowning glory, pinakit niya. Kahanga-hanga itong babae ito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Pagkatapos, basa, hinalikan, at binuhusan ng pabango ang mga paa. What is the kiss? That's the worship of yung ating pagsamba. Alam po ninyo, sa katotohanan lang, ngayon, yung mga Christian ngayon, nakakalungkot po. Sana balik natin yung passion natin kay Lord. Yung love talaga natin. Masyado nang lagi na lang tayo ang nasusunod. Hindi si Lord. Tapos na ho, niligtas na tayo ni Lord. Dapat tayo naman ang makapag-cooperate kay Lord. Huwag na yung tayo palagi. The best miracle of life is for you, your sins are forgiven. O, tingin. Okay lang kumikip. Okay lang yun, naiintindihan ko kayo. O, tingin niyo po, nang ito'y makita ng pariseyong nag-aanyaya kay Jesus, na sabi niya nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, sabi niya, dapat alam niya ang babaeng itong humahawak sa kanyang paa ay isang prostitute. Isang makasalanan. Grabe. Yung pariseyo, yan po yung pastor sa panahon nila Jesus. Napakayabang na pastor nito. Biglang tugon sa iniisip ni Simon, yung pariseyo, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, guro? Pero naman, tawag niya na kay Jesus, guro, hindi Lord. Guro, sagot niya. Ano po yun? Teacher. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa. At 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad ng nagpautang. Hindi nakabayad yung may utang na 500 dinari, yung isa may 50 dinari na hindi nakabayad, pinatawad ng nagpapautang. Sabi ni Jesus, Simon, sino kaya sa kanila ang basa? Basa, higit na magmamahal. Ibig sabihin, sino sa kanila ang higit na iibig o lalab sa Diyos? Sino kaya sa kanila? Sumagot si Simon. Sa palagay ko po ay ang basa. Wow. Sino kaya ang higit na magmamahal sa dalawang to? Yung isa, ang utang ay 500 dinari, yung isa 50 dinari, wala silang pambayad.
nung pinatawad sila pareho, palagay mo, sino ang tunay na magmamahal sa dalawa? Pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito na sabi mo makasalanan? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking paa. Itong babaeng ito, hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan. Kasi sila, mga Hudyo po, ganito, magbatian kayo ng banal na halik. Ito, hindi niya binati si Jesus. Sino si Jesus? Sa panahon natin, He's the gospel. Ito po, post-resurrection reality. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ang kahalik sa aking paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking paa. Balik. Kaya't sinabi ko sa iyo, basa! Malaki ang kanyang pagmamahal. Bakit? Malaki yung pagmamahal ng babae. He worshiped Jesus. He served Jesus. She gave generously to Jesus. Napakalaki ng pagmamahal ng babae yan. Ikaw, akala mo, malaki yung pagmamahal mo. Hindi. Sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kakaunti rin ng pagmamahal. Naintindihan niyo? Bakit generous giver yung babae? Bakit worshiper yung babae? Bakit worshiper? Bakit mapanalanginin yung babae? Natingin ng religion, makasalanan. Bakit generous siya magbigay? Sabi ni Jesus, grabe, love ako nito. Ito ang tunay na love ako. Nandyan po ba kayo? Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng maraming masaya pusang loob. Sabi ni Jesus, grabe kang babae ito. Those who worship, serve, and give generously are those who truly love God and recognize that all their sins are totally forgiven. Post-resurrection reality. Sabi ni Jesus, ang pinatawad ng marami, magmamahal ng marami. Post-resurrection, kailan pinatawad ang mga kasalanan? When Christ rose from the dead, all your sins are forgiven. This generous giving, a sign of true love for God. My goodness. Sa Tagalog, basa. Wow! Sabi ni Jesus kay Simon the Pharisee, Simon, sino ang palagay mo ang magmamahal ng malaki? Yung pinatawad ng konti, yung pinatawad ng malaki? Palagay ko po, yung pinatawad ng malaki. Tama yung sinabi mo. Kaya nakita mo yung babaeng ito? Nagsiserve niya sa akin, naglilingkod niya sa akin, kasi pinatawad ang lahat niyang kasalanan. Kaya siya ay nagbibigay ng marami. Isang taong sweldo, ito ang tunay na higit ang pagmamahal kay Jesus. Nandyan po ba kayo? Amen. Siguro tayo po ay manalangin. Are you blessed? Tayo po ay manalangin. At mamaya-mamaya, i-assemble natin yung group and we will pray. Lord, maraming salamat, lalong-lalo na sa mga taong nasa live streaming ngayon. Ikaw, kapatid, meron kang aneurysm, nasa hospital ka. Yes, nakikita ko, nakadextrose ka, nandiyan ka sa hospital. God is saying to you, itaas mo po ang iyong kamay, kung hindi man, pumikit ka, sinasabi ko ngayon sa oras na ito, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na titira sa iyo, pag sumampalataya kay Jesus, yung aneurysm na yan, ay tinutunaw sa bahagi ng iyong utak,
sa bahagi ng iyong ulo at dinideklara ko na ikaw ay magaling na. Ikaw ay magaling na sa pangalan ni Jesus. At maging sa bawat isa, kapatid, sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, there is bright, bright future ahead of you. But I just want you to be planted. So your protection, the hedges of your protection, so that your salvation, so that your health and healing, and all your blessing, you can recognize it and you can experience it all the way. God is saying to you, anak, you have a bright future, but I want you to be secured. I want you to be protected. I want you to be away from accident. I want you to be away by the works and wiles of the devil. I want you to be secured always in me. God is saying to you, secure your life in Christ. If you are in Christ, you are a new creation. Know who you are in Christ. Know what you have in Christ. And know what God is calling you. He is calling you to be a witness of Christ. Death, burial, and resurrection. Kapatid, yes, kinakancel ni Jesus ang anumang aksidente at kamalasan na darating sa iyo. 1 year from now, it's canceled. It's canceled. Even death, accident of death, it's now canceled. Panloloko sa iyo, it's now canceled. You will not experience it. Oh, yes, in the name of Jesus.